Okay. Mm. Okay, ma'am. Thank you po. Edit ko na lang. Ayan. Thank you. Kasi sooner or later, after ng campaign, after ng internship nyo, pwede nyo na kasi siyang magamit na kayo mismo, maging LinkedIn lead generation VA kayo. Ayan. So, Thank you po. yung ginagawa nating campaign sa SDS, you can also offer it na sa mga ibang businesses. Maging mo. Okay. Si ano, Thank you Glyden, po. meron ba? Kasi after this, tatawid tayo sa social media management. Bali po, um, bali papalitan na namin na SDS. Yan. Company po, no? Mas Yes. gets ko na po. Kahit pa Mhm. paano. Okay. Kasi that's your Makapagsalita. campaign. Okay. So, Okay po. campaign niya yan. Okay. Sige po, yun lang. Okay. Okay. So, let's move sa... Yan. So, alam niyo na kung paano gamitin yung inyong KPI sheet. So, alam niyo na kung paano siya gamitin, right? Ah, Malinaw naman. At bali yung po, mga... ma'am, bali po, ma'am, dyan yung no? Dito mo namin ilalagay sa yung lead list. Okay. Mm-mm. Tapos, dyan na namin isa-summary sa amin. I mean, Yes. ah, Yes. sige po. Meron pa ba? Wala na. So, pagdating sa script naman, ito yung usually na gagamitin natin. Ayan. So, dito sa group intro, next week natin pag-usapan yan. So, kailangan i-optimize nyo muna yung profile nyo. And then, at least makapag-start na kayo makapag-send ng message. Okay. Ayan. So, kung walang tanong, let's move sa social media para dun sa mga wala dito. Okay, so pwede nyo rin itong gamitin. For example, nag-run out na tayo ng post sa SDS. So pag wala na kayong ma-post, pwede kayong gumawa ng post nyo. Okay, so ayan. So, mag-start tayo sa content. When it comes to social media management naman, first is kailangan ma-establish natin yung content. So ano ba yung content? Yung mga pinopost natin, kung ano yung action natin, kung ano yung laman, or kung ano yung gusto nating i-campaign, or kung ano yung gusto nating i-promote. So we will start dito sa 4 pillar content, kung saan, ayan, as you can see here, meron yung mga, eto, tanong yan, 10 people who might buy from you, 10 reasons why someone needs you or your outcome. So, sa inyo, as you're handling SDS, ngayon, you can answer itong mga question na to when it comes sa paggawa ng content. Okay, so since SDS tayo, it's a virtual assistant agency siya, no, or virtual assistant agency kung saan it offers various virtual assistant services, email marketing, ayan, ano pa ba, social media management. And then, pag gagawa tayo ng content, i-check muna natin kung ano ba yung kinakampaign natin. So, kapag alam na natin yung kinakampaign natin or yung company na hahawakan natin, then begin to think about the content. So, from here, ang gagawin mo na lang, isasagutin mo kung ano yung tinatanong niya rito. Okay, so the example is yung sa SDS. So 10 people who might buy from you. So imagine natin or think about kung sino yung bibili ng services natin. Okay, so sino ba? For SDS, di ba kanina sabi natin may mga target audience tayo sa SDS. So sino sila? Yung mga hinahanap natin, they are the coaches, consultant, yung mga corporate company. Okay, so meron ka na kaagad na idea kung sino yung mga bibili ng services mo. Okay?
So, what's the keyword? So, kapag sinabi nating keyword, ito yung, ganyan natin yung nilagay nila. Yan. So, kapag sinabi natin keyword, pwede natin ilagay dito is yung coaches. Yan, consultant, corporate, companies. Ayan. Parang yung company ni Vanessa. Ayan. So, yan, pwede yung bumili ng services natin. Okay. So, pagdating naman sa story post, ano naman yung parang post na kung saan merong kinalaman sa services mo na, na nabibilhin, for example, ng coaches ng consultant. Okay. Just like, for example, yung doon sa STS, di ba? So, ano ba yung bibili nila? So, ano ba yung pinopromote natin? So, balikan natin yung um, spreadsheet nyo. So, ano yung ino-offer natin? Sige nga, can I hear from each one of you? Para lang at least alam nyo kung paano bumuo ng content. Para hindi tayo spoon feeding. Ayan. So, ano yung bibilhin na services ng target people natin or ng target leads natin? Any idea? Di ba from here, nag-ask tayo or nagsisend tayo ng message. Ito yung mga services natin, right? Email management, and marketing, website building, video editing siya, tapos yung lead generation. So, that's it. So, ayan yung bibiling nila sa'yo. Yan yung i-avail nila na service sa'yo. So, kapag e-commerce naman yan, or yung parang Shopee or Lazada, may mga digital, ay may mga physical product, of course, yun yung bibili nila. Malinaw. Pero for the campaign na ginagawa nyo, automatic ang services nila, yung kanina, yung email marketing, ayan, video editing, malinaw, website building. So from there, gagawa ka ng post na ipopromote mo, for example, yung website building. So, ikaw, kunyari na gumagawa ka ng posting. So, paano mo ipopromote na kailangan ng coaches ng website? Okay, so pwede kang gumawa ng do you need website, something like that. So, dito muna tayo sa concept bago tayo sa creation. So, ito yung concept para at least may idea kayo kung ano yung, kung paano kayo gumawa ng content. And then, the call to action is, for example, yung ginawa mong post ay kailangan niya bumili, for example, ng damit para mas madali natin makita yung yung concept. Kailangan niya bumili ng damit like sa Shopee. So, pwede mo ilagay sa call to action, buy here, and then yung link. Malinaw. Okay? So, ayan, pwede rin namang download kung downloadable yung, for example, yung digital product or pwedeng template yan ng accounting na binibenta mo. And then, that's it. Pwede mong gawing call to action dyan is download or buy here and then the link. Okay, basta make sure lang na every content na ginagawa natin, there will be call to action. Para alam mo kung saan mo dadalhin yung makakabasa ng content mo. Okay? May mga, ano ba kayo? May mga nakita ba kayo na gano'n? Parang book now, download now. So, yung mga gano'n, that is call to action. Okay? And then social proof kung for example, kung gagawa naman kayo ng content, ayan, 10 people who might buy from you, kung itong coaches na to, tapos website building, yung ginawa mong post, ayan, ano yung proof? Pwedeng gumawa ka lang ng simple post, or pwede rin naman meron kang feedback. Okay? May feedback doon sa services na na ginawa mo. So, pwede mo siyang i-post. Okay? So, pwede mong gawin siyang content. Malinaw po ba? Nakakasunod tayo. Ayan.
So that's one. Ayan. 10 people who might buy from you. Ayan. And then meron din. So sasagutin na lang natin to. 10 reason why someone needs you or your outcome. So pwede naman as a virtual assistant agency, ano yung reason kung bakit kailangan nila yung service mo? So pwede mong ilagay dyan, result driven, reliable. Yun yung mga keyword. And then from there, sa mga keyword mo, pwede ka na mag-start na mag-create ng post. 'Di ba? Ano yung mga pwede mong i-share na post na magsasabi sa'yo na reliable ka? Pwede yung mga feedback ng customer mo. Then, pwede mo siyang ilagay dyan. And then, call to action. Okay? So, ito, there are various questions yan na tatanungin siya sa inyo. Pero, pwede lang kayong pumili dyan kahit 5 or kahit 3 lang. Tapos, pwedeng dun umikot yung paggawa nyo ng content. Okay? So, punta tayo sa... Malinaw po ba yung content yung kanina? Punta tayo dito para may idea pa kami. So, punta tayo. Ayan, punta tayo dito sa content. So, you have the idea na dun sa pillar ng content. And then, let's move here. Ayan, ito yung guidelines para mas lalo nating maintindihan yung paggawa ng content natin or ng content calendar. So, there are procedure. Katulad na sabi ko kanina dun sa may TCH, ayan, TCH pillar content, ayan, ayan, pwede ka mamili dyan. So, part siya ng procedure nito, yung inspiration gathering. So, from there, gagather ka ng mga idea, ng mga content or anything na pwedeng mag-define ng goals mo pagdating sa marketing. For example, mag-offer ka ng services ng social media management, katulad ng kay Vanessa. Diba? So, ngayon, pag gagawa ka, Vanessa, ng content about sa accounting ngayon, ano yung goal mo? What will be the clear goal no, ng marketing nyo? So, bakit ba kayo nagpo-post? Nagpo-post lang ba kayo for what? For brand awareness, engagement, lead generation. So, dito papasok na yung killer content. That's why it's really helpful na gamitin natin ito kasi nagbibigay na siya ng idea kung anong content yung gagawin mo. For example, yung katulad kanina ng sabi ko na reliable. Diba? Reliable yung accounting firm na pinagtatrabahuhan ni Vanessa. Then, you can create, paano mo ipapakita sa post na you are reliable. So, katulad nga sabi ko, pwede siyang maging customer feedback, right? Pwede siyang, like for example, registered siya. So, you can create posts na may kinalaman doon sa reliability ng company. Okay, that's why yan, that's why it is really important na you have to identify the goal, no? Kapag gagawa kayo ng content. For example, ang content for SDS is brand awareness para malaman ng mga mag-check sa profile dun sa business page na ito yung services niyo. So, pwede kang gumawa. Okay.